Yes, Sen. Robin Hood. Sir Philip. Apo. Opo, kasi Good afternoon napag-usapan yung retirement. Opo, hindi po ako mag-retire. Bata pa ako, boss. Ha? Ano lang po, kasi alam niyo naman po siguro yung tinatawag natin na medical tourism, no? Opo, at siyempre, kapabilang po dyan, yung mga matatanda na nasa abroad na gusto ngang mag-retire sa Pilipinas. Paano po kaya yan? Ang madalas na sinasabi na ang gamot na binibigay doon sa mga matatanda. Kasi nagpunta po ako ng Israel, at doon nakita ko yung kanilang mga nursing homes, yung mga matatanda na may demensya. Ang binibigay nila ay medical cannabis. Medical cannabis. Paano po kaya yan? Ipopromote natin halimbawa ang retirement dito sa Pilipinas. Yung mga matatanda, ang gamot ay medical cannabis. Hanggang ngayon, hindi pa rin po yan legal sa atin. Hindi po parang Thailand na recreational. Bagamat tumaas ang tourism nila dahil sa recreational cannabis. Pero yung medical cannabis, sa tingin niyo po ba makakatulong yan sa ating medical tourism o sa mga retirement sa mga nursing homes? Thank you po, Honorable Senator. Actually po, medical tourism, although it is related to retirement tourism, medical tourism is not handled by our agency po. So actually, we will cooperate with the responsible unit po for medical tourism, but as of now po, sorry po, we don't have a position on that issue po. Apo, pero Sorry connected po kasi yun Connected yun. Opo. Pagka gusto natin dito na mag-retire, lalo na yung mga Europeans kasi bukas sa kanila yan Ang medical cannabis sa kanila, that is natural. Sa kanila, parang walang problema yon. So, paano po kaya yon? Paano nyo po yung ipaliliwanag? Halimbawa, meron isang tiga-Netherlands, o isang tiga-Australia na lang. Ang Australia, ang lapit na sa atin yan, 7 hours away. Bukas na ang medical cannabis sa kanila. Gustong mag-retire sa Pilipinas. Paano po kaya yon? Sa tingin niyo po ba makakatulong ang legalization ng medical cannabis dito sa retirement industry? Okay. Thank you po ulit, Honorable Senator. Looking forward po, actually, PRA can be part of a group that will discuss these issues. And for example, there needs to be a participation of the Department of Health, for example po. But looking forward, if PRA will be targeting, for example, the senior category of retirees we're in, for example, there is much pain, that they are suffering pain in their, sabihin natin, on what their medical conditions, and maybe your suggested po na medical treatment or therapy, medical therapy will be useful for them practically po. Possible po na, of course, we to support the needed medical and medical services to cater for this special segment that needs this kind of therapy. I think actually it will be for our management to decide, but it appears that it is practical for PRA to support, but of course under certain conditions, and there must be controls that should be put in place. Thank you po, Senator. Maraming salamat po, sir. Tama po pala kayo na dyan, kayo nakaupo dyan, Mr. Philip. Salamat po. Salamat po, Madam Chair. Thank you po. Sige.